Kaso lang yung mga kasamahan ngayon ay bumalimbing. Sino ba yung bumalimbing? Yung lagapak, biglang bumagsak mga kabalitaan. Candidates ng alyansa. Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Kapag may nakarating na po agad sa akin, sa inyo ko po agad ibibigay ang impormasyon. Thank you very much. Napapatawa siya, meaning alam niya na ho dito. Napakahina talaga itong ano natin, no? Itong kuno undersecretary ng PCO mga kabalitaan. Undersecretary ka ng Presidential Communication Office. Sa mga simpleng mga impormasyon na ang daming chismosa dyan sa Malacanang, hindi mo pa nalalaman? Ano ka bang klaseng undersecretary ng PCO? Kulang-kulang ka pala dyan sa impormasyon. Napakasimple lang ho. Hindi mo ba nakukuha sa mga kaibigan mo? Baka siguro wala tong kaibigan. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Okay. Ay, sa milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta naman? At yung in-upload natin kanina, dapat share nyo po mga kabitaan. Pindutin ang notification bell para agad-agad doon yung mapapanood yung mga latest uploaded video natin. Dahil sigurado ho na hindi nyo agad mapapanood yan. Kailangan nyo pang i-search bago mapanood. So para hindi na kayo maghahanap pa sa YouTube, notification bell lang ho ang kailangan para agad-agad lalabas ho dyan sa inyong bahay. Ngayon po mga kabaitan ay ating pag-uusapan ho itong usapin pa rin nga politikal dahil nga po ang si Senator-elect Panfilo Lacson ay inamin po na nilampaso daw yung alyansa dyan sa Mindanao. So, kontradikto ho ito sa naging pahayag ni Au Castro na malakas pa rin ang alyansang nangangamoy bagoong. Okay. At meron ho silang press conference at iwas puso yung sumagot itong si Castro. Dahil bali-balita na magiging isa sa pipiliing Chief of Police si General Diwata Torre mga kabalitaan. At hindi niya po ito agad nasagot dahil siguro iwas pusoy. Baka pupunain na naman ho ito ng mga DDS vloggers. At in fairness din naman, at sabi niya, well, hindi pa daw niya nababalitaan yon. At itong si Eden Santos ng Net25 ay may tinanong ho dito mga kabaitaan at panoorin na lang ho natin kung papaano niya sinagot dito si Eden Santos ng Net25. Pero bago pa ho tayo magsisimula mga kabalitaan, kailangan ho natin ng inyong suporta mga kabaitan para ho malabanan natin yung taga-Gurgor. Dahil meron silang ginagawa ho sa ating bahay na hindi ho nyo agad mapapanood mga kabalitaan. So hopefully, kung napanood nyo ito, check nyo na po yung notification kung naka-turned on ba, napindot nyo na po ho ba yan. So masaya na ho tayo pag pinindot nyo po para at least anytime makakapanood na ho kayo sa mga ina-upload ho nating mga bagong video mga kabalitaan. Alright, so tuloy na ho tayo sa ating usapin ngayon, sa ating paksa. Dito ho, ating unahin itong si Senador-elect Ping Lacson, kung saan inamin niya po dito na sila po talaga ay nilampaso. Naapektuhan ho talaga yung kanilang mga boto. So ibig sabihin ho nun, fake news ho itong si Au Castro. Kasi sabi niya mga kabalitaan, hindi totoo itong protest vote na sinasabi nitong Senator-elect Bato de la Rosa mga kabalitaan. Sinabi kasi niya dahil yung kanyang pagkapanalo ngayong eleksyon ay isang protest vote mga kabitan. Ito'y kinontra ni Malacanang vlogger Au Castro mga kabalitaan.
So ito ay patunay na sinasabi ho mga kabalitaan ni Senator-elect Panfilo Lacson na sila ay nilampaso dyan sa Mindanao kasi nga Duterte yung kadaang binoto ng mga taga Mindanao mga kabalitaan. Parang nagkabanggaan yung statement ho nila dito. Hindi lang talaga maamin-amin at matanggap-tanggap ni Au Castro na ang lahat ng mga botong nakuha at nanguna ho itong si Senator Bongo na kaalyado ho ng PDP laban. Kung malakas ho sila, edi sana yung kanilang mga pambato dyan ay nangunguna sana mga kabalitaan. Mas tinalbugan pa nga sila ni Tony Bama Aquino dahil ni isa sa kanila ay hindi man lang nakapasok mga kabalitaan kahit pangatlo man lang sana. Nanguna itong si Bongo, sinundan ni Bama Aquino, tapos sinundan ni Senator Bato de la Rosa. Sino bang pang-apat? Basta, meron ho tayo kung sabihin natin top 6 ay pasok pa rin ho dyan si Marcoleta. Kasama na ho si Camille Villar, kasama na rin ho si Senator Amy Marcos. So, sino po ba ho yung mahilig gumagawa ho ng kwentong walang katotohanan? Ito ho si Au Castro, mga kabalitaan. Kasi ayaw niyong tanggapin na ito ay isang protest votes ng mga taga Mindanao. Ito po, panoorin natin si Panfilo Lacson. Lumalabas po parang 5-5-2, no? 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout, ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 5-5-2. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected do sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Okay, so 5-5-2. So ibig sabihin, inamin na at tanggap na ho ni Panfilo Lacson na itong si Camille Villar at Amy Marcos ay diyan na ho napapanig sa PDP laban. So 5-5-2. O di kaya dahil nga sa nangyayari ngayon ay iniisip at tanggap niya na hindi na ho nila mapapasama sa alyansa mga kabalitaan. So malakas pa rin ho itong administrasyon o dating administrasyong Duterte. Kasi kung hindi ho ito malakas ay taob na ho ang PDP laban ho sa kanila mga kabalitaan. Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6. Ito malaking sampal ho ito mga kabalitaan dahil nga pumasok ho, pumasok yung dilawan at ibig sabihin nun ay hindi ho talaga napapakinggan at pinaniniwalaan itong si Bonget. Dahil kung talagang solid ho ang mga Pilipino sa administrasyon ngayon, ay nilampaso na ho yung PDP laban kahit sa dilawan walang makakapasok. Ang nakakagawa lang ho nito siguro mga kabalitaan based on my observation lang, nitong nakaraang eleksyon sa panahon ni Tatay Digong Duterte, yung Derecho Inidoro, di ba? Kaso lang yung mga kasamahan ngayon ay bumalimbing. Sino ba yung bumalimbing? Yung Lagapak, biglang bumagsak mga kabalitaan. Candidates ng alyansa. Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. At makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasisingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tinignan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon, ang talaga na, halos lahat sila, actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm election. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote. Kung masaya ba sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections?
bago yung boto ng Pilipino, doon munta sa mga local government officials na pinanggit mo, no? Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could easily use their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate. So napakaganda ho yung paliwanag dito ni Senator-elect Panfilo Lacson na talagang apektado ho yung administrasyon ngayon mga kabataan dahil nga sa resulta ng halalan. So sinisiguro na ho natin pag impeachment yung pag-uusapan ay may na to tayo, may pondo na ho tayo at sapat na ho yung pondo natin, numero, para ho may panalo natin si VP Sara Duterte. At ito ay makakaasa ho tayo nito si Panfilo Lacson dahil ayaw niya nga na halukayin ube itong confidential funds gamit itong mga aliases dahil yan po talaga ay tradisyon na po yan at alam niya po kung bakit nagkakaganon mga kabalitaan. Kaso nga lang, naghahanap lang talaga ng butas itong mga buaya na nagsampa ng kaso ni VP Sara Duterte, mantakin niyo po, ay sila'y pinagbawalan at pinigilan na po na huwag ituloy itong impeachment dahil wala naman po talagang basihan. Ayon pa ni Congressman Toby Tiangco, dahil nga po ay makakasira ho ito sa administrasyon ni Bonget. At makakasira ho sa mga tumatakbo na nasa alyansa ng mabahong or nangangamoy bagoong mga kabalitaan. Yun po yung masakit ho doon na hindi ho mga kabalitaan siya ay pinapakinggan. So ang resulta, ulilat, lagapak ho sila at tingnan nyo po ngayon, parang nagkakaroon ho ng clash dyan sa House of Representatives. Dahil marami na ho sa mga parang nagising na yata sila sa katotohanan at gusto na rin ho nilang palitan itong si Tamba, kapalit itong si Congressman Toby Tiangco mga kabalitaan. So nakikita na ho natin na unti-unti na hong lumalabas na kumbaga kinarma na ho sila dyan pa unti-unti. At mantakin nyo po itong impeachment ni Sara Duterte ay ginamit pa ho nila yung conditional release sa budget na para umano sa mga proyekto. Kasi pinangakuan pala ito ni Tamba at na mga kasamahan niya itong mga pumirma. Kailangan pumirma ho kayo para makatanggap kayo ng ayuda or proyekto, budget at kayo nang bahala dyan. So tama ho ang mga lumalabas na istorya. Hindi ho, dito natin malalaman na hindi pala fake news yung mga DDS vloggers na nagsisiwalat sa ganitong impormasyon mga kabalitaan. Dahil napapatunayan na nga sa kanilang kalyado na isang alyansa campaign manager noong nakarang eleksyon na si Congressman Toby Tiangco mga kabalitaan. So ngayon, lumalabas ng katotohanan na itong sinasabi ni Robert Barbers na maraming fake news na mga DDS ay ito po ay mind conditioning lamang po dahil malapit na ang eleksyon nung panahon na iyon na siya po ay nagbigay ng kanyang privilege speech mga kabalitaan. So ngayon nanahimik itong si Robert Barbers, Robert ba yun? O basta si Barbers. So hindi ho gumana yung kanyang power mula ho sa kasamaan. So ngayon mga kabalitaan, mas marami pa tayong malalamang totoong impormasyon bukas makalawa dahil unti-unti na hong lalabas ito at sisingaw na parang nawala talaga amoy na hindi sisingaw, walang usok na hindi sisingaw mga kabalitaan. Ito na ho, panimula na ho ito mga kabalitaan. Anyway, tapusin na natin to si Panfilo Lacson. Dito ho tayo sa press briefing ho ni Au Castro mga kabalitaan. Yusek, good morning po. Yusek, if I'm not mistaken, matatapos na yung extension ni General Marbil sa June 4 kasi tapos na yung election. And meron ng mga pangalang lumulutang gaya ni General Melencio Nartaes being the number 2 man of the Nartades.
being the number 2 man and sinasabing close din kay Senadora Amy Marcos. And another name na lumulutang si General Torre, who led sensitive operations like the arrest of Yun ang inihintay ni Torre, mga kabalitaan. Ito talaga uhaw na uhaw itong si Torre na tatawaging ama ng pambansang pulisya. Kasi nga pala magre-retiro na nitong June 4 si Marbel. Ewan ko lang kung may enjoy na ba yung retirement benefits niya, mga kabalitaan, kung talagang masasampahan na ho ito ng kaso na dyan sa Ombudsman. Itong si Torre atat na atat at kabado na ho dahil nga sa nakuha nating numero dyan sa Senado ay talagang yayanig yung mundo nitong si Diwata, mga kabalitaan. Siguro makakaupo ho ito dahil nga grabe yung pasikat niya, grabe niya pa-epal niya dyan sa Malacanang, lalo na yung pagkakahuli niya kay yung ransak niya sa KOJC compound at itong kay Tatay Digong Duterte na mali-mali naman at labag sa batas yung kanyang ginagawa. Basta lang may pakita at may pagmamayabang kay Bonget na nagawa niya yung binabalak ni ng kasamahan ni Bonget diyan sa Malacanang ay goods na ho ito. At ito na yung pintuan, magbubukas ng pintuan niya para magiging hepe ho ng pambansang pulisya, mga kabalitaan. So titignan ho natin, siguro magiging pambansang pulisya, hepe, siguro buwan lang dahil malapit na mabubuksan at may papadala yung mahiwagang sobre mula diyan, mga kabalitaan, sa Ombudsman at sa korte o saang korte man ito, mga kabalitaan. Hintay-hintay lang ho tayo. Pasasayahin muna natin sila dito, mga kabalitaan. Of Pastor Apollo Kibeloy and former President Rodrigo Duterte. Meron na po bang take dito si Pangulong Marcos? At may nabanggit po ba si Pangulong Marcos kung ano yung possible criteria na mapipili niya as the next Chief PNP? Ang mga nabanggit niyo pong pangalan ay pulos po lahat yan ay may integridad at magagaling. Sa ngayon, galing. Puros. Ako maniwala ko sa isa kasi hindi natin kilala. Pero itong si Diwata, may integridad ba to? Magaling ba to, mga kabalitaan? Kung magaling ho kayo, hindi ho sablay yung ginagawa niyong operasyon laban kay Duterte. Hindi niyo binabypass yung batas. Magaling kayo dahil mahilig kayong mambudol. Magaling kayo dahil mahilig kayong bumaypas ng batas. Magaling kayo dahil may kapito kayo. Hindi kayo natatakot dahil nga may propotekta sa inyo itong si Bonjing, mga kabalitaan. Paano naging may integridad itong si Diwata? Ano bang pagbabasihan na nagkakaroon ng integridad itong si Diwata? Doon sa Kalbayog pa nga lang Sinipa nga sa dyan ng kanilang board members dahil nga po sa kanyang trabaho ay pumapanig sa isang politiko lamang. At nung ito'y pinirmahan ni Tatay Digong Duterte para ho siya ay masipa diyan sa Kalbayog, tinapon siya kung saan-saan, ewan ko kung saan nung time na iyon. Ngayon, nakahanap po siya ng opportunity dahil nga sa administrasyong ito na hindi maganda yung relasyon nila kay Tatay Diggs. At sinakyan niya ito at nagpapa-epal, mga kabaitan. At kung sasabihin niya ay wala ho siyang personal, hindi ho daw ito personal, ang trabaho lang. Paano mo masasabi na walang personal, ang trabaho lang? Nakikita naman natin yung mga, kung babalikan natin yung mga pangyayari sa Kalbayog, hindi ka ba nagagalit? Na inaiwanan mo yung amo mong politikong doon? Na pinitisyonan ka para masipa? Don't tell me, hindi ka nagagalit kasi ang ganda na ng buhay mo doon sa Kalbayog Para ka ng para ka ng para ka ng datu doon na napakasarap ng buhay, parang hindi ka pulis dahil nasa isang politiko ka lang na sumasandal. Siguro naunsyame, naubusan ho ng panggasolina dahil nasipa ni Tatay Diggs. Ito na yung kanyang ganti ho kay Tatay Diggs. Paano mo ba masasabi na may integridad? Alam mo ba, Aw Castro, yung nangyari doon sa Kalbayog? Sige, i-search mo nga kung may integridad ba itong si Diwata para maniwala tayo sa inyo. Yun po ay wala pa pong pinapaabot sa atin. Hintayin na lang po natin ang announcement ng Pangulo patungkol dyan. Yun, iwas pusoy muna tayo, mga kabalitaan, para hindi tayo magkamali ho dito. Kasi marami hong galit na kay Diwata. Kaya may nakarating na po agad sa akin, hindi muna sa natin inyo ko po agad ibibigay sasagutin ang to. impormasyon. Thank you very much. Di ba? Ano sabi niya, may nakakarating na daw sa kanya?
pinapaabot sa atin, hintayin na lang po natin ang announcement ng Pangulo patungkol dyan. Okay. Iwas pusoy nga ito eh. When do we expect yung announcement, Yusek? Kapag may nakarating na po agad sa akin, sa inyo ko po agad ibibigay ang impormasyon. Thank you very much. Napapatawa siya, meaning alam niya na ho dito. Napakahina talaga itong ano natin, no? Itong kuno undersecretary ng PCO, mga kabalitaan. Undersecretary ka ng Presidential Communication Office. Sa mga simpleng mga impormasyon na ang daming chismosa dyan sa Malacanang, hindi mo pa nalalaman? Ano ka bang klaseng undersecretary ng PCO? Kulang-kulang ka pala dyan sa impormasyon. Napakasimple lang ho. Hindi mo ba nakukuha sa mga kaibigan mo? Baka siguro wala tong kaibigan sa loob, kaya hindi ho nasisharean ng impormasyon, mga kabitan. Bahala na dyan si PCO. Undersecretary, siya na maghanap ng impormasyon, siya na mag-confirm dyan sa mga naririnig natin. Parang ganon, mga kabitan. Ewan ko, iwas pusoy talaga to o talaga sadyang tumatawa na lang para hindi ho mapahiya, mga kabalitaan. Eden Santos. Ito si Eden Santos. Yusek, Hintayin good natin. morning po. Meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni Alyansa campaign manager? So, nagdududa ako dito, mga kapitan. Alam nyo ba't ko ako nagdududa dito? Kasi pag mga ibang reporter ng membro ng press corps dyan, pag nagtatanong ho, nakafocus ho yung camera ho dito. Pero pag si Eden Santos na ngayon, napapansin ko hindi na nila pinapakita, mga kapitan, na nagtatanong. Bakit? Takot bang kuhanan ng picture si Eden para gawing thumbnail ng mga vloggers? At nasa tabi ho siya nito? Alam na this, mga kabalitaan. Kaya hintayin natin dito kung lalabas ba itong si Eden Santos. Okay. Sir Toby Chanco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong against BP Sara yung pagkatalo po ng ibang kandidato po ng alyansa. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Tignan niyo yung sagot niya. Walang nararating sa kanya na ganyang impormasyon mula sa Pangulo kung yun po ay totoo. Saan ka pa nung alas 4 ng umaga? Sabi niya dito, kung totoo. Ang pinag-uusapan ho kasi dito, itinanong ho ni Eden Santos, mga kabalitaan, kung anong nagiging reaksyon niya sa mga isiniwalat, sa mga sinasabi ni Congressman Toby Chanco patungkol ho sa impeachment ni Sara, dahil sinabi niya na dito na meron ho talagang bayaran na nangyari at ginamit pa ho itong tinatawag nilang conditional release para sa mga proyekto at kung ano-ano pa na hindi ho sila napagbigyan ni Bonget. At hindi ho nila na-release yung 900 billion if I'm not mistaken dahil pinipwersa na dito si Chanco na i-release ito dahil nga sa pangako nilang babayaran itong mga pumirma sa impeachment na yung iba ay nakatanggap na ho, mga kabitan, at pinamumudmud na ho nila nung election day or election period, mga kabalitaan. Pero ito, kung totoo man, sabi niya, kung ito'y totoo man, saan ka ba nung alas 4 ng umaga? Ba't hindi mo alam? Hindi mo ba napanood yung yung pasabog ni Chanco? Hindi mo ba narinig na kumanta na si Chanco at nilaglag na yung pinsan mong si Tamba? Nagtatanong talaga ako. Siyempre, hindi rin may iwasan na magtatanong ho tayo na hindi lahat nalalaman yung mga kahit mga kaunti at simpleng impormasyon ay hindi niya agad masagot-sagot, mga kabalitaan. Idadaan niya lang sa tawa para hindi mapahiya. Ito, sasabihin mo, kung ito ay totoo man, totoo ho talaga. Kalat na ho ito sa social media, Castro, kung alam mo lang. At ilang mainstream media na ho ang nag-interview kay Congressman Toby Chanco ho dito patungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ito ay talagang, iwan ko lang kung nalilibugan na ba ito, mga kabalitaan, sa mga pangyayari dyan? Nalilibugan? O di kayang libog na sa Bisaya pa, mga kabitan, dahil hindi na maintindihan kung anong mga nangyayari ngayon. Dahil hiyang-hiyaho sila sa resulta ng halalan nito, mga kabalitaan. Ang ilaman pong naibigay sa atin na impormasyon ay dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue. Oy, biglang kumambyo, mga kabalitaan.
Pero kung siguro nanalo ho, majority yung alyansa, nako, lumalabas ho nitong kabastusan mga kabalitaan. Ngayon parang nagpakumbaba na ngayon. Pansin ko na parang hindi na ho maanghang yung mga pananalita ho nito. Nagpakumbaba na ho mga kabalitaan kasi nga wala naman ho talaga sang ipagmamayabang sa panahon na ngayon dahil sa resulta ho ay kulelat, bagsak, lagapak at nilampaso ho talaga. Malaking sampal ho ito ang pangyayari sa halalan sa kanila dyan sa Malacanang. At napakakapal naman siguro ng pagmumukha mo kung magyayabang ka na naman sa mga pangyayari ngayon. Siyempre, iwas pusoy, kaya pakumbaba muna itong si Castro para hindi mapahiya. At para hindi, siguro ramdam niya na rin na baka siya ang isa sa mga dahilan kaya nagiging walang kwentang administrasyon ho ngayon sa ating bansa mga kabaitan. Dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon na mali-mali ho. O kung mali, kung hindi man mali, ay walang maisagot na diretsyo, kumbaga paikot-ikot na lang mga kabalitaan. Iyon po yung estilo ho nitong si Au Castro. Nung panahon ng pangangampanya at magpatuloy na lamang po ang bawat isa ng kanilang trabaho. Para po naman ito ay sa taong bayan. In fairness po, naging kalmado ho dito si ito palakpakan natin kaya parang ngayon ko lang napansin at naramdam at nakita na parang parang nag-low blood na ito mga kabalitaan itong si Castro. Nag-low blood na, hindi na high blood mga kabalitaan. Yun, kredito natin, papalakpakan natin at konting pasalamat lang dyan mga kabalitaan. Kasi nga parang masaya ho siya ngayon dito Masaya ho siya dito ngayon. Ewan ko lang baka may masamang may hindi magandang nangyari diyan sa loob kaya patawa-tawa na lang ho siya para hindi mapansin na malungkot. Tingnan niyo po, kumambyo na, kumalma na, nag-low blood na ho siya dito mga kabalitaan. Follow-up lang po. May follow-up pa daw. Kakausapin ng Pangulo si Kong Toby para po sabi niyo nga iwanan na dahil tapos na yung panahon ng kampanya, may mga nanalo na po. Wala pong napaparating sa ating ganyan sa ngayon. Maricel. Talagang matipid ngayon si At ang napansin ko lang talaga dito mga kabalitaan, hindi ho nila pinapakita si Eden Santos. Kasi yung iba dyan, kinuhanan ng video na nagtatanong. Itong si Eden Santos, yung camera, nakaikot lang sa likuran ng mga press corps, mga kabalitaan. Hindi kaya nakafocus sa kanya o sa gilid na padaan lang na ganon. So ito, talagang sinasadya to at pinakiusapan itong mga cameraman dito. Oy, ayusin nyo yung pag si Eden Santos na nagsasalita, ayusin nyo, huwag nyong ipakita sa camera. Kasi pag na-review ko tong press briefing na ito, pag nakikita ko yan, talagang nabubuesit ako. Malamang isa sa mga naging dahilan na binalasa ho nila dyan yung press corps members mga kabaitaan na kung sino yung mga baguhan na hindi pa daw parang bago pa na walang 10 taon sa ganyang kalakaran sa negosyong ganito bilang mamamayag ay parang hindi yata makakapasok o magiging miyembro ng press corps mga kabaitan. Maliban sa pinagbabawalang magsalita itong mga DDS vloggers, ay diyan ho, nagkaroon ho ng balasahan diyan sa press corps kung sino ho talaga yung kakampi sa kanila. Itong si Eden Santos, talagang neutral ho ito. Kahit sabihin natin, sabihin natin na yung stasyon na yan ang nagmamayari ay yung Iglesia ni Cristo, pero hindi ho ibig sabihin na dinidiktahan ho ito ng pamunuan ng Net25. Kumbaga sa kanya lang ho talaga ito dahil tapat ho sila nanungkulan, tapat ho silang naglalahad ng mga impormasyon sa ating bansa. Kaya punto por punto, diretso por diretso ho tayo dito sa ganitong klasik usapin. Ganyan ho si Eden Santos mga kabaitan. Kaya hindi niya ho ito matatakpan yung bibig kasi magsasalita ho ito. Gaya na lang ho sa isang reporter ng UNTV na hindi ko na nakalimutan ko na yung hawak ng permang yung dokumentong walang perma, merong hawak niya mula daw sa House of Representatives. Tapos biglang na-delete ho yung video mga kabaitan. Kalimutan ko na yung ngalan yung lalaking nun Anyway, so yun po ang ating video presentation ngayon sa mga oras na ito. Putulin muna natin mga kabaitaan dahil may lakad pa po tayo. At salamat po sa inyong panonood sa walang sawang tumambay ho dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. Sa mga nagnanais na sumali ho at tumambay sa ating bahay, huwag kalimutan, meron ho tayo diyang joint button. Pindutin nyo lang po yan at kayo na pong bahala doon. Mag-register ho kayo
para ho araw-araw natin na pasasalamatan ang inyong inyong suporta ho dito sa ating munting bahay. Gaya na lang ho ni Boss Romeo de los Reyes, Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV, mga kabalitaan. Kaway-kaway din po, magpakalakas ho kayo, Mami Rose, diyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, at Boss Toby, wag niyo pong hayaang magkasakit si Mami Rose diyan. Alright. So, matsalam ho sa inyong lahat. And then, assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa mga Pilipino diyan sa Dahig, Netherlands. Salamat sa walang sawang pagbantay kay Tatay Diggs Duterte. At sa mga sinasaluduhan nating mga makabagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers around the world. Maraming salamat. Saludo kami. Mabuhay ho kayong lahat. At lalo na po itong ating mga kababayan abroad, saan mang lupalop ng ating mundo, mapa Mindanao at Kabisayan, lalo na ho sa Luzon, ang programa ho ito ay para sa ating lahat. Pinagit po tayo sa ating pagbabalik sa darating na mga oras para ho sa karagdagang may impormasyon, balitaan, komprehensibo. Tayo lamang po ang taga-tuwid ng mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga baluktot na mga pag-iisip mula sa Bangag Vloggers. Dahil ang katotohanan po ang dapat mangingibabaw para ho sa ikaunlad ng ating bansa. To God be the glory. Mama, chip chip. Mwah. Peace out.